Bakit naman ako mag-public apology? Ang tanong ko po sa kanya, bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin? Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas. Grabe, damay-damay na mga kabisdak. Itong tungkol sa malasindikatong notorious na flood control projects under Marcos admin. Marami nang nakaladkad na mga pangalan. Mapa-showbiz ka man, mapa-politics, mapa-business. Wala, damay-damay na mga kabisdak. Bago po ang lahat, palike po muna, pa-share at pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At sa mga gusto pong mapanood ako sa live stream, hoy, sa Birada Aguila po ako napapanood. Live, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes. Ayan, oh. Pa-subscribe po sa naturang channel, mga kabisdak. Grabe, no? Matindi po talaga ang dala ng gobyernong Marcos. Marami pong mga pangalan ang nakaladkad na patungkol po sa issue ng flood control. O hito po, mga kabisdak, mayors versus congressmans ang pag-uusapan natin. Grabe, oh, karamihan po kasi mga mayor yung mga pumapalag patungkol sa flood control projects ng mga congressman. Kaya sila po ang naapektuhan dito. At karamihan po mga mayor yung mismong nakakaalam kung ano po ang nangyayari mismo sa proyekto na flood control ng mga kongresistang mga kontratista. Kaya dapat lahat ng mga mayor na may alam tungkol sa mga bugos ng mga proyekto sa inyong lugar ay dapat hoy kumanta na rin po kayo, magsabi na rin po kayo, lumabas na po kayo. Tulungan nyo po itong mga mayor na desididong wakasan ang problema sa patungkol sa flood control. Ito nga po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kabisdak. O hito, Mayor Isko Moreno at Joel Chua nagbanatan din. Kagahapon po ay nai-content din po natin na pinagmumura ni Yorme Isko itong si Joel Chua dahil sa ginawa po sa naturang syudad. Aba, sumagot po itong si Chua kay Mayor Isko Moreno. At ito naman, pag-usapan din po natin ang banata naman ni Abante at ni Mayor Magalong. Kasi nga ho, ayon kay Abante, dapat umano na humingi po ng apology itong si Mayor Magalong tungkol sa kanyang mga pinagsasabi sa mga kongresistang kontratista. Mga taga Maynila talaga yung mga agresibo, no? At pakinggan rin po natin yung sagot ni Mayor Magalong kay Guma. Dahil, kamakailan, di ba, nagpatutsada po si Guma kay Mayor Magalong. Bakit ba mga kongresista galit kay Mayor Magalong? Kaibiganin nyo naman itong si Mayor Magalong kasi gusto niyang wakasan yung mga korupsyon na nangyayari ngayon under Marcos admin. O ito pa, isa pang mayor na pag-uusapan natin, 3 mayor po ito. Mayor Vico Soto. Aba, kinaladkad ang pangalan ni Corina Sanchez na ayon po sa kanya na di umano'y tumanggap ito ng 10 milyon galing po dito sa kontratistang Diskaya na taga Pasig City. At agad naman pong sinagot ni Corina Sanchez ang naturang mayor at sasampahan umano ito ng cyber libel. Grabe, no? Damay-damay na, oh. Palike po muna, mga kabisdak. Ika lang, tubig. Medyo mainit ang pag-usapan natin. Bilyones, trilyones na ang mga pera na hinahanap po natin dito sa Bisdak, Pilipinas. May mabalik kaya yan, oh? Bigyan nyo sa bangko ko. Unahin po muna natin, mga kababayan ko, yung sagutan ni Mayor Isko Moreno at itong si Joel Chua. Unahin po muna natin yung press con ni Mayor Isko kasi pagkatapos ng mura doon sa kanyang syudad dahil uminit yung dugo niya dito kay Chua, nagpa-press con po siya. Pakinggan po natin dahil naghamon din po si Yorme Isko dito kay Chua. Narito po. Magpapatayo kami ng bagong library. Nakita ko biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba.
Wala daw siyang alam na nabigyan. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. O, paano nangyari nag-iba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property? Yung mga bakal. Pag-aari yun ng Luzon may pananagutan pa yun sa CGSO. O tapos biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. O ngayon, I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang. O ngayon, pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampula. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Di ba? Inamin na nila Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O now, I'm calling the attention. And you tell him this. O, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million O, tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. The sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po, tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? He is a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina naawa ako doon sa mga matatanda Pero mo alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino? Nung kontraktor. Nino? Ni congressman. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kinumandar. Kaya ngayon, nilak namin yung at pinakakasuhan namin. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa. Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. You tell that to Congress. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa doon sa District 2. Yung Sunog Apog Pumping Station. Pakiramdam nila kasi sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. Sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno ng walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally ng walang building permit? He's a lawyer. And I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Nung araw baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by local chief executive. Ayan po yung mga hamon ni Yorme Isko kay Joel Chua. Lahat naman kasi nang mag-demolish ka, may permit, paggawa ka ng building, dapat may permit yan Mukhang nasanay nga si Chua doon kay Hani Lacuna. Hito naman po, agad sumagot, kumahol agad din. Baka sabihin po nila, bias ka naman bisdak, si Yorme lang hindi ito pakinggan rin po natin ang pasakalye, ang pagtuturo ni Joel Chua sa kanyang kabulastugan sa Maynila. Narito po yung kanyang statement. Pakinggan din po natin. Ang tanong ko po sa kanya, bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin sa sinasabi po niya mga requirement? Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Kami po ay kung mapagbibigyan,
salamat. Kung hindi po kami pagbibigyan, wala po tayong magagawa. Pasikat lamang ito eh. Di ba? Naghahanap lang ng content sa kanyang vlog. Hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon, may hangover pa to sa eleksyon. Hindi mo maintindihan. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Eh wala po siyang ginawa kung hindi gibain yung mga ginagawa po namin. Si Hermes mga ko pa nang programa giniba naman, daw. ang makikinabang naman mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall. Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay illegal, di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yun sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Pumunta po kayo sa Abad Santos, meron po diyang police station na nasa kalye rin. Di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso siya. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsyal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Masyado po siyang bullying mayor. Ito, kung Baliktad hindi ito pa. politika, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at piniperwisyo niya? Bakit puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Kami po, nanalo po kami. Pag ikaw po ay nanalo, ako po kasi naniniwala na ako po ay representante, hindi lang ng mga bumoto sa akin. Representante po ako ng lahat ng mga tao sa 3rd District ng lungsod ng Maynila. Kaya dapat po lahat yung pinagsisilbihan ko. Hindi po yun namimili lamang ako. Kahit po mga kalabang ko sa politika, mga hindi po sa akin tumulong, pagka lumapit po sa akin, lahat po yan tinutulungan natin. At lahat po yan, binibigyan din natin ng atensyon. Kaya ako po, sa totoo lang, tapos na yung politika sa akin eh. Kaya kung mapapansin po ninyo, 2 buwan, lahat ng atake niya sa akin, hindi po ako nagsasalita. Nung nagsona po, ako pa po mismo ang lumapit sa kanya para batiin ko po siya. 2 beses ko na po nilalapitan yan para batiin. Kaya lang po siya, hindi pa po, may hangover pa po to sa politika. Kaya po hanggang ngayon kinokopya pa niya yung dating Pangulo, pamura-mura pa. O ngayon, ito po tanong ko. Kung kami po kaya ay magkakampi, ganyan din po kaya ang gagawin niya? Pamura-mura daw. Kinokopya daw si Tatay Digong. Roko-roko ka talaga, Joel Chua. Alam mo, Joel Chua, kasi mali kasi rin yung proyekto mo. Yung proyekto mo nasa Imbornal. Ang sinabi dito, permit, hindi ka hindi ka umano ng permit, nagko-comply. Diretso ka lang tayo ng building, engineering permit. Bias naman po sa mga ordinaryong Pilipino dyan sa Maynila na kumukuha ng permit. Kayo gumagawa kayo ng batas, nagpapatupad kayo ng batas, kayo rin yung lumalabag sa batas. Ayan o. Anong puro forma? Talagang maporma si Hermes ko. Pugi kasi. DPWH, bakit ba kasalanan ng DPWH? Bakit tinuturo mo yung DPWH ngayon sa kabulastugan mo? Kontraktor mo yan eh. Ikaw yung nakakuha ng proyekto diyan kay Tambaloslos. So ikaw nagpatupad ng proyekto. Siyempre, naghanap ka ng kontratista. Alam ng mga Pilipino diyan, bawat kongresista may tungpats diyan. Sus, kakasiwalat lang ni Mayor Magalong. Ikaw naman talaga, patulak-tulak ka pa, pagtuturo ka pa. Aminin mo ng palpa ka. Ngayon, kinukunik na naman kay Tatay Digong. Again, kailangan ko sa talaga may permit lahat. Mag-demolish ka, may permit, dumadaan sa legal. Wala namang problema yan eh. Kaso nga, shortcut gusto ni Chua. Ito naman, pag-usapan po natin itong sagot ni Mayor Magalong kay Congressman Gumis at kay Congressman Abante Atras. Unahin muna natin yung kay Guma kasi hindi pa natin na-play yung sagot ni Mayor Magalong. Kasi nga, di ba, binibira rin siya ni Guma. Sabi niya, pangalanan mo. Pero meron ng unang sagot si Mayor Magalong na sabi, hindi pwedeng basta-basta lang pangalanan. Ito po, yung dagdag na sagot ni Mayor Magalong
dito kay Guma. Alam mo, nalulungkot ako eh. Dahil kaibigan ko siya. At alam mo, honorary member pa siya ng klase namin. Siguro, hindi ko rin alam kung bakit siya nagsasalita ng gano'n. Unang-una, klaro naman yung binabanggit ko tuwing interview ko na marami ring matitino dyan sa House of Representatives. Pero I finally realized na it's useless to argue. Sabi nga nila, argument is wasted when the truth doesn't make a mark. Kung sanay ka sa dark, sa madilim na lugar, mahirap ka talaga makakita ng maliwanag. Kaya ako na lang. Ay, sa tingin ko siguro, baka ako yung tinutukoy. Kaya nakakalungkot lang. Pero hindi pa po kayo nagkakausap? O may lumalapit na po ba sa kanila tungkol sa issue na to? Ganun. Talagang magkaibigan kami. Sabi ko nga sa'yo, honorary member pa namin. Magkaibigan pala sila ni Mayor Magalong at ni Guma. Tapos binibira ni Guma si Mayor Magalong. Kung sanay ka daw sa madilim, mukhang hindi mo daw ma-adapt yung nasa liwanag. Patay tayo dyan. Medyo mabigat yung patutsada ni Mayor Magalong. Ibig sabihin yan, kung sanay ka sa korupsyon, hindi mo kaya na magbago at ayaw mo ng malinis na pamamaraan, gusto mo palaging kurakot, pangungurap. Ewan ko, parang nagbago ng tono itong si Guma. Ako po'y parang gugulat lang ba, nalibadbaran. Kasi nung una, galit na galit dito kay Tambaloslos, na kahit hindi daw siya mabigyan ng pondo, okay lang. Nanalo sa pagka-kongresista, hindi umasa kay Tambaloslos. At sumuporta kay Tatay Digong dahil okay daw yung war on drugs. Pero ito, corruption sa flood control, tinitira si Magalong. Ano ba yan? Ano bang nangyari sa'yo, Guma, dahil lang sa ambulance? O ito naman po yung sagutan din naman ni Pastor Abante at ni Mayor Magalong. Unahin po muna natin to si Pastor Abante, taga Maynila na naman. Ito yung talo na nanalo pa. Ito yung hindi binoto ng kanyang constituent pero umupo. Minagic ng kumilik, grabe ang tindi. Ang sabi diyan ni Pastor Abante, so ang sinasabi ba ni Mayor Magalong na kung muro-muro ang aming investigasyon dito sa Kamara, magkakasabwat kami? Kunting ingat sana sa mga akusasyon. Madali magbitaw ng mga salita pero mahirap ito patunayan. At ang sabi ni Abante, dapat di umano mag-apology itong si Mayor Magalong sa mga kongresista tungkol sa mga binibitawang salita niya. Alam niyo ho, kung hindi ka guilty, huwag ka na lang pumiyok. Para hindi halata. Hindi halatang, kurakot ka pala, laki mong buhaya. O ito, pakinggan po natin yung sagot ni Mayor Magalong kay Pastor Abante. Narito po. Bakit naman ako mag-public apology? Bakit naman ako Sinabi ko na yan eh. Sinabi ko na yan eh. At the end of the day, I will not. I will not. I will not. Tingnan nga natin kung saan pupunta yung kanilang investigasyon o yung kanilang committee hearing. Hintayin natin. Pero hindi ako mag-apologize. Unang-una, hindi ako mag-apologize sa kanila. Sila dapat ang mag-apologize sa taong bayan. Eksakto. Sa kanilang mga pinaggagawa. Isipin mo, alam naman nila na marami sa kanilang kasamahan involved sa katiwalian. Correct. Pero nananahimik sila. Alam ko marami rin sa kanila matitino. Yan. Pero masama. No? Pinabayaan lang natin. Tama. Pinabayaan. No? Nananahimik dahil nga ayaw nilang
Kumbaga, ang nangyari sa kanila is tolerance. Matatanda na giniit ni Manila 6th District Representative Benny Abante na nararapat lamang magbigay ng public apology si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos itong tawaging moro-moro ang nakaambang investigasyon ng Kamara sa flood control projects. Ayon kay Abante, isang insulto sa institusyon ang pahayag ni Magalong at hindi dapat lahatin ang mga kongresista. Giit naman ng alkalde matagal nang malinaw sa mga kapwa-kongresista kung ano ang nangyayari, ngunit pinili umano ng iba na manahimik. Sakto. Dagdag pa niya, ang katahimikan ay hindi neutralidad kundi pakikipagsabwatan. Silence is not neutrality. It is complicity, it is tolerance. Diba? Kaya, hindi ako naniniwala na wala silang alam. Kaya nga sila naging congressman dahil magagaling sila eh. Kaya imposible naman na wala silang kaalam-alam doon sa mga pinaggagawa ng mga kasamahan nila dyan. Alam na alam nila yan. Kaya dapat kayo po ang humingi ng paumanhin sa taong bayan. Eksakto. Hindi po ako. Pasensya na ho kayo. Mali po yung you're barking on the wrong tree. Binatikos din ni Magalong ang anyay kawalan ng accountability ng ilang contractor at mambabatas na patuloy na nakikinabang sa kaban ng bayan. Partikular niyang tinukoy ang problemadong rehabilitasyon ng Cannon Road na sa kabila ng bilyong pisong inilaan ay nananatiling depektibo. Dagdag pa ng alkalde, apektado rin ang turismo at kabuhayan ng mga mahihirap dahil sa paulit-ulit na kapalpakan ng mga proyekto. Sa huli, nanindigan si Magalong na hindi siya matitinag at hindi kailanman hihingi ng tawad. Tama. Aniya, kung may dapat humingi ng paumanhin, yun ay ang mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Eksakto. Yan ang hamon ni Mayor Benjamin Magalong laban sa mga kongresistang aniyay tunay na sumisira sa integridad ng pamahalaan. Tama yan. Bakit ba si Mayor Magalong humingi ng apology Pastor Abante? Hindi naman si Mayor Magalong ang nakakuha ng mga bilyonis na proyekto at mga flood control projects na ghost. Mga kongresista naman. Alam niyo po itong mga kongresistang ito, imbis na suportahan mo yung tao na may lakas ng loob, tinitira tuloy, no? Kasi sila, ang PPP nila eh. Takot sila na magsiwalat kung ano ang nangyayari sa mga pundo dyan sa flood control. Dapat nga pasalamatan pa nila eh. Dapat nga i-secure nila itong si Mayor Magalong kung hindi ka kawatan. Eh kung kawatan ka, mag-react ka sa tinatamaan ka eh. Totoo lang. Dapat sana, suportahan na lang si Mayor Magalong. Huwag naman, parang lumalabas pa si Mayor Magalong yung kontrabida. Hindi eh. Si Mayor Magalong ang bida ng taong bayan. Tama yung sinasabi ni Mayor Magalong na kayo ang humingi ng tawad sa taong bayan kasi anong ginagawa ninyo sa flood control. Kung may mga alam kayo, magsalita kayo. Baka natabunan po sila, nasapawan ni Mayor Magalong. Eh ako noon pa na, alam ko na si Mayor Magalong talagang galit yan sa korupsyon. Oh, ito mga kabisdak, merong nakaladkad na TV host na si Corina Sanchez patungkol po sa issue ng flood control projects. Aba, nakaladkad po ang pangalan niya dito sa post ni Mayor Vico Soto. Grabe, pinag-uusapan po ngayon ang patutsada at post ng naturang mayor laban po dito kay Corina Sanchez. Ito ay patungkol po sa interview niya sa Diskaya family diyan sa Pasig City na nakakuha nga ng sandamakmak na kontrata sa flood control at nabago daw ang buhay nila dahil diyan sa pagpasok nila sa DPWH. At kamakailan nga po na-play po natin yung video sa mga luxury cars ng naturang mag-asawang Diskaya. Pero basahin po natin yung pinaka-post mismo ni Mayor Vico Soto, kung saan ay ikinagalit naman ni Corina Sanchez, mga kabisdak. Ito ay original post niya talaga sa kanyang page. Yan ay galing sa balita. Yan na lang ginamit kong poster. Pero ito po yung kanyang post. Hanggang ngayon, di pa naman burado eh. At may checkmark po ito. So patunay na galing ito kay Mayor Vico Soto. Ang sabi niya dyan, with these interviews again,
going viral. Let's look at it from a different angle. Bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy, tika, ba't kaya handa to magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? Ayan, 10 million daw para lang magpa-interview. I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed, if not angered, at practices like this which undermine the integrity of their profession. In this case, maybe they didn't do anything technically illegal, but at the very least, it should be considered shameful and violative of the spirit of their code of ethics. Pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito. More of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor. Pero wag na tayong maglokohan. The rose to national prominence as broadcast journalists, news personalities, puhunan. Dapat nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad ng pinahihiram nila sa mga korap kapalit ng pera. O, ito pa, mahaba-haba eh. Let's remember that corruption is systematic. It permeates into every sector of society, not just government. But we can slowly but surely break this cycle if more and more of us consistently do our part. Wherever we are and whatever our position, maybe one step at a time. Ayan, oh. Tapos meron pa siyang close open parenthesis, not exact figure pero alam nyo na. So hindi daw eksaktong figure pero alam na daw ninyo. 10 million po yung sinabi niya. Magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin. Patanong po yung naturang post ni Mayor Vico Soto. Ayan. So ngayon agad po nag-react itong si Corina Sanchez sa naturang post dahil ang kanyang ginamit na attachment sa post, ito po 'yon. Actually, marami po sila dito kasama si Julius Babaw eh. Ayan po yung attachment sa post ni Mayor Vico Soto. Nandyan si Corina Sanchez, nandyan din si Julius Babaw. So pag tiningnan nyo po, dalawa silang pinatamaan ni Mayor Vico Soto. Na di umano'y may bayad na 10 milyon, hindi daw exact account. Ayan po yung attachment sa post ni Mayor Vico Soto. Agad naman po sumagot itong si Corina Sanchez, mga kabisdak. Ayan, medyo mahaba po yung sagot ni Corina dito eh. Post natin para patas tayo dito sa Bisdak Pilipinas. Grabe, ayan oh. Ito po yung official statement ni Corina Sanchez. Ayan. Ayan. Tama. Official statement nga yan. Rated Corina, executive producer. At executive producer din, yung Corina interviews. Ayan, yan po yung naglabas ng statement. Ayan. Basahin po natin. Tika lang. Okay. Ito po yung sagot ng official statement po ito ng Rated Corina. Ang sabi po dito, yan, in-address po dito kay Mayor Vico Soto. The platform Corina interviews and Rated Corina both take pride in its standard, its storytelling and production. But shows are multi-awarded by credible awarded giving bodies over the years. Our host, Miss Corina Sanchez Rojas, has her esteemed place in industry for
very sturdy reasons. First, we choose subjects and topics for our shows because there is public interest. Pinag-uusapan ang topic. Second, we don't do hit pieces, so no bashing, criticizing, or slandering other personalities or businesses. Third, and by the same token, we don't do a pop or a variety pieces subjects simply tell their life story. The stories of many personalities, including politicians and public figures, including your uncle, Senator Tito Soto, and your cousin, Vice Mayor Gian Soto, and MTRCB Chief Lala Soto, or your Vice Mayor Dodot Jaworski, who have also featured, have been the content of Rated Corina for decades. It is the same for several other magazines, shows, and interviews of many hosts from all the networks. In the case of the Sara and Corley Discaya interview, pinag-usapan sila. Their sudden prominence in the public eye makes for public interest. We do not presume our interviews as evil nor as angels. Their rags to riches life story is their story to tell. It was aired, walang dagdag at walang bawas. Ito lang. Should there have been anything untrue about what they claimed, it was and is up to the accuser to point this out. We have reached out to your camp a few times since your former mayoral term and even informed your mother, Ms. Connie Reyes, about this feature story on the Discayas, but you had always declined request for an interview. The Discayas are not allowed to use their interview video for other purposes because it is the company and network property. This interview was conducted and aired well before the campaign period. All interviews of those who ran for office were also taken down from our official sites. Finally, all content aired is transparent and meets the strict standards of the airing stations and is approved by the station management. There is no such thing as a 10 million pesos placement for an interview. This is simply not true. Malicious insinuations posted on Facebook and which publicly besmirches the reputations of our shows or Ms. Sanchez clearly constitute cyber libel. While we'll fully respect freedom of speech and freedom and the platform at which these are aired and posted, this is such a thing, thoughtful restraint which benefits truth and fairness. We hope your issues have been clarified and we will happy to entertain any more of your question with due respect to your office. Ayan po ay official statement ng kampo ni Corina Sanchez. Ito po ay galing sa Victory 8 Media Incorporated. Galing sa executive producer ng Rated Corina. Dalawa po sila. Yung dito, nakapirma mga kabisdak. Ayan na nga ho. Bahala na po maghusga ang taong bayan sa isyong ito. Marami nang nakaladkad tungkol sa maanumalyang flood control projects na under Marcos admin. Titingnan po natin kung ano ang susunod na kabanata. Magsampahan ba sila ng kaso? Dahil ayon po dito sa statement, cyber libel ang ginawa ni Mayor Vico Soto sa pagkaladkad sa naturang show na di umano'y merong talent fee ng 10 milyon. Ipli lang po natin yung isa sa mga kaunti lang interview kay Julius Babaw. Hindi pa po nagpahayag si Julius Babaw
sa post ni Vico Soto. Ito po yun. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nung nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Yes. Paano kayo nakapasok doon? Ayan po yung isa sa mga footage ng interview ni Julius Babaw. Sakit niyan, dalawa po sila dyan sa post na pinatamaan ni Mayor Vico Soto. Dahil ayan yung picture na yan. Kaya nag-react po ang Rated Corina. See you po mamaya mga kabisdak, 9:00 ng gabi.